Ano nga ba yung mga most hated side hustle o mga racket sa Pilipinas? Deserve ba nila yung hate? At dapat mo bang subukan ang mga ito? What is up mga karaket? Ako si John. Nurse yung misis ko at dinala niya kami dito sa UK. Dito na ngayon ako rumaraket at nagsishare ng mga kwento at ideas pwedeng makatulong sa inyo na kumita ng extra. At ngayong araw, pag-usapan natin yung mga pinaka-hated na racket sa Pilipinas. Disclaimer lang, no? By hated, ibig sabihin natin dito, hindi gusto ng karamihan ng mga Pilipino. O yung may mga pangit na reputation. Not necessarily na hate ko din. Yung isa nga sa mga racket na to, naging karir ko pa ng ilang taon. Bali, pag-usapan lang natin kung bakit nga ba sila iniiwasan at kinaiinisan at kung deserve ba nila yung hate na yon. Not all rackets are created equal. May mga racket o side hustle na mas tanggap ng ibang tao kesa sa iba. Ito nga ang mga most hated racket sa list natin ngayon ay yung may mga masamang reputasyon sa Pinas na may iba-iba ring dahilan. Ngayon, kasama kaya yung racket mo dito? Yan ang aabangan mo. Diretso na agad tayo sa top 3 most hated racket sa Pinas, ang reselling. Ito yung racket na maraming galit kasi para silang nagiging gatekeeper ng supply. Particularly yung mga sneakerheads, galit sila sa mga resellers. Kapag may mga limited edition shoes kasi na nare-release, yung mga may kapital ang siguradong agad na makakabili. Tapos i-hoard at ibibenta sa napakataas na presyo. Nauso pa nga yung mga gumagamit ng mga bots para makapag-place ng order ng sobrang bilis. Kaya kung ikaw yung ordinary fan na gusto ng sapatos, nako, good luck kasi nagmamahal ng todo yung presyo ng dahil sa mga resellers. Tapos babagsak din ang gusto after a few months kasi nga artificial lang yung pagtaas ng presyo. Pero mas controversial ngayon yung mga reseller ng mga concert tickets or yung mga scalpers na tinatawag. Madalas, scalpers yung mga bumibili ng sobrang daming tickets tapos i-resell ng napakataas. Kaya naman yung mga legit fans, hindi makabili or bumibili sa mga overinflated na presyo. Isang magandang example dito, yung concert ni Olivia Rodrigo sa Pilipinas. Yung mga ticket dito ay 1,500 lang pero may makikita ka na nagre-resell for 10,000. Grabe, di ba? Tapos magre-reklamo pa yung reseller na tagal na daw niyang ginagawa yon. Ngayon lang siya makakatanggap ng hate. Ang point naman ng mga netizens, for charity daw yung concert tapos nire-resell ng ganong kataas. Deserve ba nila yung hate? Ang masasabi ko dito, syempre depende sa industry. Kung dun sa dalawang nabanggit natin na shoes at saka concert industry, sa tingin ko, oo. Kasi itong mga to ay mga fan service type na industries at bumibili yung mga tao para tumangkilik ng mga idol nila. Tapos yung mga resellers, pumapasok lang talaga yung mga yan as middleman na nagpapataas ng presyo dahil lang may demand. Diba? At the end of the day, supply at demand lang talaga. At hindi lahat ng resellers ay masama. Pero yung hoarding para mapataas yung presyo, masama talaga yung tingin ng mga tao dyan. Top 2 most hated na racket sa Pilipinas, insurance. Bago mag-init yung mga ulo ng mga ahente sa Pilipinas, gusto ko lang pong sabihin na dati rin akong insurance agent sa Pilipinas ng ilang taon. Sa tingin ko nga, kung hindi ako dinala ng misis ko sa UK, malamang nasa industry pa rin ako ngayon. Gustong gusto ko itong industry na to kasi nga alam ko na napakaganda ng nagagawang impact sa mga Pilipino ng insurance. Pero, aware din tayo sa hindi kagandahang side nito. Una, mahal talaga yung insurance sa Pilipinas. Halimbawa, dito sa UK, mas mura yung premiums kasi nga government-supported ang healthcare dito at hindi kasing laki yung mga out-of-pocket expenses. Sa Pilipinas, although may mura talagang insurance, mas napupush talaga yung VUL o yung may investment component kasi mas mataas yung front-loaded na commissions. Disclaimer ulit, hindi ibig sabihin nito hindi maganda yung VUL. Yung product na yan ay para talaga sa mga tao na may limited time and attention para mag-manage ng sarili nilang investments. Marami na rin talagang natulungan yung VUL na magkaroon ng additional retirement fund at mga unexpected na passing away ng mga tao. Isa pang dahilan kung bakit medyo hated yung insurance sa Pilipinas, bawat usapan tungkol dito, laging napapasok yung usapang critical illness at kamatayan. Kaya madalas, fear or takot yung nagpupush sa'yo instead of the actual benefits. Tapos may mga pushy na sales agents pa. Yung tipong kahit ayaw mo, hindi ka nila pakakawalan hanggat hindi ka bumibili. Lagi ka pang hahabulin sa Facebook or magpaparinig. Tapos meron pa yung pagkatapos kang mabentahan, bigla na lang mawawala. Kaya maraming tao, kahit may sense naman talaga yung insurance, naiirita sa ganitong approach.
Deserve ba nung insurance industry yung hate? Siyempre, para sa akin hindi. Sobrang helpful kaya ng insurance. Meron lang din talagang mga pasaway na agents na pera lang yung habol. Pero kung tutuusin mo, kahit sa industry naman, meron talagang mga bulok na kamatis na nahahalo sa mga matitino. At ang top 1 na most hated na racket sa Pilipinas, networking. Ito na yata yung ultimate hated na racket sa Pinas. Disclaimer ulit, hindi ko sinasabing basta networking applicable na yung mga mababanggit nating reasons. Marami naman din talagang legit na businesses dyan na networking yung model. So, itong mga babanggitin natin ay mga isolated reasons kung bakit napaka-allergic ng mga Pilipino sa networking. Una, yung wala kang product na binibenta at ang tanging focus mo ay mag-recruit at madalas, parang nagiging Ponzi scheme na ito kasi nga, kailangan mong mag-recruit ng mag-recruit para lang kumita. Kapag wala na silang recruit, bigla na lang magko-collapse yung sistema. Madalas, sobrang pushy din ng mga involved dito. Tipong kahit family reunion nyo, madalas gagawin yung opportunity para i-recruit ka. Tapos, yung iba, mayroong mga misleading recruitment events pa. Yung tipong kunwari, yayayain ka ng outing. Sa Ortigas daw yung meet-up papunta sa resort. Tapos, bigla ka na palang nakidnap sa kanilang recruitment event. O kaya naman, yayayain kang magkape. Tapos, biglang maglalabas ng papel at ballpen at magdodrawing ng bilog na may left and right. Sa dami ng mga horror stories at mga tao na naloko, talagang sobrang lakas ng hate sa networking sa Pinas. Deserve nga ba ng networking yung hate? Gaya nga ng sinabi ko, marami namang networking companies dyan na nakatayo pa rin at sobrang legit after so many years. May mga kilala din ako na sobrang nag-succeed sa networking. Pero, hindi rin talaga natin matatanggi na sobrang dami ng mga tao na sobrang tuso sa industry na to. At minsan, yung mga companies or mga company leaders pa yung mga nag-e-encourage ng mga sketchy practice. Sa tingin ko, dapat mas maging strict at saka proactive ng mga companies na i-maintain yung pagiging ethical ng mga networkers. Kasi, unlike the insurance industry, walang nagre-regulate sa Pilipinas ng networking, aside sa mga usual company guidelines. So, ayun mga karaket. Siguro, yung pwede nating mapulot na lesson dito, hindi naman nakadepende sa profession or kung ano ang binibenta para magkaroon ng bad reputation ang isang racket. Pero minsan, nahahatak talaga pababa ng mga pasaway yung buong industry. At pag tumagal-tagal pa, yun yung nagiging image ng industry na yon sa mata ng masa. Kaya kung isa ka sa mga matitinong networker, insurance agents o mga resellers, open yung comment section dyan para i-defend mo yung industry mo. Susuportahan kita dyan. Sa mga hindi pa nakakasubok, dapat mo nga bang subukan itong mga racket na to? Para sa akin, oo naman. Nagkaroon ng particular na reputation yung mga racket na yan kasi at one point or another, for sure, nag-work sila. Tsaka marami talagang mga skills na matututunan mo dito ang magagamit mo kahit saan. Tulad ng skills sa sales, sa marketing, sa resilience, at saka networking. Gumagana Kaya yung iba, naghahanap talaga ng way para mas magatasan ito hanggang sa nagiging unethical na sila. Pero dahil isa kang karaket, alam ko na gagawin mo yung tama para maging successful ka sa mga industry na to. Ngayon, kung gusto mo itong mga racket videos na to, meron pa akong video about Kong TV at Paring Hive kung paano nila ginagawa yung mga racket nila.